Mga ka-Pilipino, mga ka-OFW, isang karangalan na narito po tayo ngayon sa tanggapan ng Filipino Inventor Society Cooperative Producers Cooperative dito po sa Quezon City. At ang ating pong kakaugnayin ay ang naiibang klase ng utak, naiibang klase ng pagkatao. Maaari natin mawiwikang kakaibang Pilipino, isang inventor, at iginagalang ng mga inventors. Walang iba kundi si Ginoong Francisco Pagayon. Mr. Pagayon, batiin po ninyo ang ating mga OFWs na nasa 81 countries, 804 cities, at binubuo ng 5.6 million Filipino, overseas Filipino workers na nanonood po sa Utusa.tv. Batiin po ninyo, Mr. Pagayon. Magandang hapon sa iyo. Unang-una sa iyo, Manny Colpito, sa pagbibigay mo ng pagkakataon na ako ay ma-interview dito sa loob ng aking kooperatiba sa lungsod ng Quezon. At napakalawak ng iyong sinasabi na nanonood halo sa atin sa buong mundo, hindi lang dito sa ating bansa, kundi natutuwa nga tayo dahil kung ating mga OFWs ang ating pag-uusapan, matagal na natin silang hinahangaan at tinuturing natin silang mga hero ng ating bansa. Ilang taon na pa kayo na presidente o ilang term na presidente ng FIS? Mr. Pagayon? Well, ako po ay miyembro na halos ng mahigit 20 taon sa ating Filipino Inventor Society Incorporation. At ako po ay naging opisyales magmula pa ng 1998. No? Hanggang sa dumating po yung 2003, ako po ay nagsilbi sa kanila bilang kanilang presidente from 2003 to 2006. And then bumalik po ako bilang kanilang presidente ng 2009. At nagtayo po tayo ng isang Filipino Inventor Society Producers Cooperative na kung saan ay ako po ang kasalukuyang presidente nila. Wow! Nakita ko nga talaga nandito at nakadisplay ang inbensyon ng mga kilalang mga inventor na Pilipino na siya kong ipinagmamalaki dahil ang aking pagsaludo, hindi ko sinasaluduhan, hindi sa sinasabi ko na wala akong paggalang kundi respeto. Hindi ko gaano sinasaluduhan ang mga politiko, pero doble-doble ang saludo ko sa mga inventor sapagkat sila ang nagpaunlad sa kabuuan ng sibilisasyon. Hindi lamang ng isang bansa, kundi sa sibilisasyon, mga ka-OFW. Mr. Pagayon, kayo po ay kinikilalang inventor. Una, gusto ko malaman nung bang malit kayo, malikot ng inyong isip at napatunayan kayo ay may tutunguhin sa pagbuo ng mga bagong klase na idea? Totoo po yan, Kamani, no? Dahil bata pa tayo, talaga napakalikot na ng aking utak at doon talaga nakapokus ang ating paglalaro. Halos kung ano-ano mga bagay ang aking ginagawa, pinagbubuo, pinakikailaman, sinisira, binubuo. Ganun po yung takbo ng aking utak sa pulpo ng aking kabataan. At natutuwa nga ako na aminin ko na sa inyo at hindi, ako po'y talagang hindi man lang nakatapos ng aking high school Pero dahil po sa likod ng aking mga utak at galaw ng aking katawan, lalo na tinatawag namin sa aming sarili, laking kalsada. Laking kalsada na hindi ko po naman sinayang ang aking pagkalaking kalsada dahil ginamit ko po ito sa magitan ng pagkuha ng mga experiences na sumasama po ako sa mga magagaling, matataas na tao. Nagsilbi po ako sa kanila na hindi ko tinatanong ano po yung aking sesweldo. Basta importante po sa aking palagay, sa aking sarili, matutunan ang bawat galaw ng kanilang mga kumpanya, bawat galaw ng kanilang karunungan, kagalingan sa pakikirap sa tao, at sa pagbuo rin ng kanilang mga kumpanya. Palagay ko magkauri ang ating paniniwala na ang talino o intelligence ng isang tao ay hiram lamang sa loob ng eskwelahan. Samantalang ang wisdom ay isinilang kasama mo na. Kaya ulitin ko, ang talino ng mga graduate ay hiram sa eskwelahan. Tama po yun. Subalit ang mga hindi nakapag-aral na hindi hiniram ang kanilang talino sa halip ay innate, yan ang tunay na marurunong. Ang tawag ko dyan ay dunong. The big difference between talino and dunong. Katulad ni Edison. Hindi nag-graduate yan ng high school. Nag-aaral doon sa library ng kanyang father. Ilan ang kanyang invention? Mahigit na 1,000.
So, hindi sa hiram na katalinuhan ang talino ng isang tao o graduate ng kurso. At any rate, hindi ko tinatawaran yung mga graduate ha. Magaling mga yan. Hindi naman natin nilalahat, Kamani. Yeah. Oo. Hindi natin lalahat. Hindi ko tinatawaran. Hindi ko nilalahat ang mga congressman, hindi ko nilalahat ang lahat ng senador na yan. Pero ang tumalo sa kanila, naisahan sila ng isang hindi matalinong tao. Ang aking biro nga ay ito, na maaaring kayo ay maniniwala sa akin. Sana gumawa ang Commission on Election na hindi pwedeng kumandidato, aprobahan ang kandidatura ng isang politiko kung walang isang imbensyon. Oh, mukhang mahirap yata yan. Para sa ganon, Oh. pag nanalo, Oh. gagawin niyang pabrika, yung kanyang imbensyon sa kanyang lugar. Isipin ninyo kung ilang pabrika ang may tatayo. Kaya yan ang biro ko nga sa Commission on Election. Huwag nilang aprobahan ang isang kandidato para maging Hindi. Siguro, Kamani, dudugtungan ko yung mga sinasabi mo, no? Halos lahat naman ng ating, sa tingin ko, no? Kongresista, senator, o mga politiko natin, ay may mga sariling inbensyon yan. Sapagkat may mga anak yan, eh. Huwag na lang kung bading ka. natural. Diba? Yun ang talaga walang imbensyon. Pero ang sinasabi natin, ang lahat po ng katalinuhan na ating ginagalaw sa ating mga utak, eh hindi po natin alam kung saan ang gagaling. Gaya po ng pag-i-interview niyo sa akin, wala naman po tayong script na ginagamit dito. Tayo po kung anong tanong, yun ang ating mga sagot. Pero natutuwa ako, habang tinatanong niyo ako, nakapag-iisip kaagad ako ng mabilis kung ano po yung sasagot kung tama para sa inyong katanungan. Yan, oo. Yan ang tinatawag na innate. Yan ang dunong kaysa sa iyong talino. At ito na, ano po ang inyong unang patented invention? Well, ang una po talagang aksidente rin po ang aking pagiging isang inventor. Gaya ng sabi ko sa inyo, ang una pong pagbubukas ng aking kumpanya, ako po ay number 1 na gumagawa ng mga armchair sa Department of Education during that time, mga garden tools. Pero may sarili po akong konsepto, may sarili po akong design na hindi po yung mga existing na mga armchair o desk o blackboards. Pero may mga innovation po akong ginagawa doon. Saka naumpisahan po natin yung multi-printing machine. Nagawa po natin yan sa magitan po ng ating silk screen process multi-printing machine. Nakakapag-print po to sa all types of flat and surfaces niyan. Pero hindi namin alam na invention na po pala yung aming ginagawa. At saka yung mga, dahil oral po ang aking apelido sa mother side, yung pong aking alphabetical stamping block, sinawag ko pong oralograph. No? Ang aking pong, yung po meron tayong hieroglyphic, mga stamping blocks, nag-umpisa tayo ron. At saka yung printing machine ko, tinawag ko na rin pong oralograph. Doon pa lang po sa pagbibigay ng titulo sa aking produkto, ay isa na rin po palang inbensyon. Kaya nung ako po itawagin ng aking partner na si Ted Castañeda, bakit hindi ka mag-member sa Philippine Inventor Society? At yun po ay na-challenge tayo at natutuwa naman at agad-agad tayong pinagbigyan. At lahat po ng mga produkto na ating mga existing na dinidil sa ating pamahalaan ay naging isang imbensyon. Hanggang sa dumating na nga po yung mga panahon na tuloy-tuloy na po kami nakakapag-invento ng aming mga produkto na binibenta po sa ating kasi po ang linya ko po nasa pamahalaan di ba? Kung ano po yung nakikita nating kakulangan sa kanilang mga departamento, ayon siya na ating pamahalaan, yun po yung ating ginutuo. Kaya meron po tayo yung portasol na ating tawagin. Ito po yung portasol natin. Siguro mapipicture natin yan sa yung future na interview. Yun po yung matagal ng problema ng ating pamahalaan sa Department of Agriculture na ang pagbibilad ng palay nasa kalsada pa. Hanggang ngayon, panahon pa ng hapon yan. Pero yan ay inalis natin at dinala natin sa kapukuiran. No? Ang isa pa na yung ito po, ang aking pamosong inventor ngayon ay yung pong ating ginagamit ng kapulisan. Ito po ay copied from US, hindi ko po kinakaila ito. Yung pong PR24 ng US, dinala po natin dito sa ating bansa at nilocalize natin, tinawag ko naman po itong Probaton. Ang target ko po rito ay yung ating pong mga barangay tanod. Nakakaawa po dahil wala po sila mga paranggalang sa kanilang pagpapatrol, sa kanilang ginagawang pag-araw at gabing pagpapatrol, wala po silang equipment dahil bawal po sila magdala. Kung ang dala nila ay isang yantok
na pamalo. Pero ang pangit pong tignan wala pong dignidad ng ating mga peace officer kung yan po dadali natin sa kalsada sa ating pagpapatrol. Kaya bumubuo tayo ng konsepto na ito pong probaton natin ang siyang maging pananggalang ng ating mga peace officer, lalo na po sa barangay level. Pero po itinanggap ng ating Philippine National Police as standard equipment ng ating kapulisan. Kailan po ninyo ito na ipapatent? Ang patent po niyan 1991. Ito po pinatent natin at nag-grant po yung ating patent niyan after 3 years. So 1994, lumabas po ang certification ng patent niyan at 1994 din po, numaumpisa natin na ipasok yan sa Philippine National Police as a standard or basic equipment ng ating mga beat patrollers. Magkano po naman yun isa? Naku, marami na pong pinagdaan ng presyo yan Kaya kung hanggang sa ngayon, yung presyo natin yan is more than 1,000 pesos. Kumpleto po yan. Meron po tayong video, instructional materials, may manual, may holder, at saka personal training sa ating po mga... Ito po ba ay sinubukan yung dalhin sa Estados Unidos para man din totoo. ay i-demonstrate? Ang totoo niyan, 1996, ako po magpunta sa New York dahil kami po binigyan ng award doon, Achievers Award, ng ating organisasyon ng mga Pilipino. Tamang-tama po na ako po nakaharap ni Senator Den, I don't know kung senator pa siya ngayon, si Senator Orteo, ng Jersey area. At nung ito po kanyang makita, ako po nabigyan ng award. Binigyan pa po tayo ng award sa Amerika na ito pong ating produkto ang talagang bagay na bagay para sa kanilang Pero hindi po natin pinayagan dahil sinasabi nga natin, medyo ito'y kapit po sa kanila. Pero ang gumagamit po talaga sa states nito, yung PR2 po natin, is mga LAT police natin. LA Police. Pero sa New York, naku, pinagyabang po talaga yan ng ating magiting na senador, Roqueo, nung panahon na nakita niya. At siyempre, dinara rin natin sa mayor ng Bloomfield, si Mayor Bloomberg yata yung ating Governor na ngayon. governor na siya ngayon. Tuwan-tuwa siya. At sabi niya, this is it, sabi niya. Naipapatent po ba ninyo ito? International, mayroon sa wala po US? sa international dahil sa totoo lang po, dito lang sa atin, hindi natin silbihan talaga yung mga talagang nangangailangan. Yung doon sa States na ipapatent po ninyo? Hindi po. Medyo nag-aalala pa rin tayo dahil palagay ko naman, hindi na-cover ng pating yung PR natin doon dahil sa napakatagal ng panahon. Okay. Ngayon ay gusto kong malaman kung dahil siyempre Mr. Pagayon, kilalang kilala kayo, marami din ang may gusto na. Ilan kaya ang imbensyon ni Mr. Pagayon? Ilan po ang inyong imbensyon? Ang akin pong imbensyon sa aking mga natatandaan, siguro mga maabot po ng mga siyam. Ating po mga inbensyon at yung patented lahat ito? Patented po lahat yan. Yung hindi patented, ideas kung tawagin ko? Mga ideas natin yan, marami hanggang ngayon, nasa konsepto pa rin ako ng mga ideas pero ang ginagawa ko po dito, dahil ako nga po ang kanilang presidente ngayon, kinoncept ko po ng technopooling para, kasi marami po tayong inventor na pagka sila po may mga idea pero hindi nila mabuo yung kanilang inbensyon dahil sa maraming kakulangan. Ang ginawa ko po, nagkaroon po tayo ng technopooling para kung ano man yung kakulangan ng isang inventor natin, nagtatawag po tayo ng mga ibang engineer, inventor para i-pool ang kanilang mga ideas, ang utak, para mabuo ng maganda at maayos ang ating mga inbensyon. Meron akong programa na kung tawagin ko sa TV ay How to Become an Inventor. Ang aking pinaka-topic dito ay you can be an inventor in a simple way. Paano? Don't think of big things, just think of a small thing. How? Think of two things and invent the in-between. Katulad halimbawa ng dalawang tela, ano yung nasa pagitan butones, ano yung pagitan ng sapatos at ng balat, na-invento ang medyas. Ano ang pagitan ng kanin at plato, na-invento ang kutsara at tinidor. So, always think of two things and then invent the in-between. Yun ay para doon sa mga napakasimple na mag-inventor. At yun ang isa sa topic na aking brought out, how to become an inventor, the simplest way how to become an inventor. Pag nang mag-invento ng Sputnik. At any rate, Simple invention. Simple invention sapagkat ang
pinaka, sa dila ng pinaka, na mahalagang imbensyon sa buong mundo or universe, ay napakasimple. Ano po iyon? Yung karayom. Hindi tayo magkaharap ngayon kung wala yung karayom. Tama, oo. Dahil hubad ka, hubad din ako. So, those are the simple things na naging theory ako doon sa aking think of two things and invent the in-between. Yung saradura, di ba? Yung pintuan at ng bisagra, bakit na-invento ang susi ng doorknob? Whatever. So, yun ang aking itinuturo sa How to Become an Inventor. At meron akong 13 pointers how to become an inventor, kung anong mga dapat isulat. At any rate, magpatuloy po tayo, Mr. Pagayon. Ito pong kooperatiba ninyo, magtungo tayo rito, sapagkat nakita ko napakarami mga imbensyon dito na sadyang kapakipakinabang na dapat na ito ay may market. Hindi lamang dito sa ating bansang Pilipinas, kundi nandoon ang number one na market of the world, ang Amerika. Dahil ilan ang mamamayan ng Amerika? Let's say, 350 million. Lahat ng 350 million ay pwede niyang bumili ng anumang uri ng produkto. Palagay ko ay bigyan natin ng good quality at doon siguro natin subukang ipagbili. Ano sa palagay ninyo, Mr. Pagayon? Sa akin palagay kasi ang invention is maraming kategorya ang ating invention eh. Gaya na sinasabi kanina, yung mga binabanggit mo ay innovation ang ating tawag doon. Ano? Kasi nakakita ka na ng isang bagay, pero sa tingin mo may kakulangan pa. That's right. Pwede maidagdag na magamit ng mas maayos, di ba? Ganun din ang ating mga invention, talagang sinasabi natin, mga scientific ano na yan mga gadget o devices. Ano? At meron din naman tayo mga simpleng industrial design. Sinasabi natin, nagdidisenyo tayo at yun ay natatawag natin ng mga industrial design din yan. Kaya dito sa ating kooperatiba, hindi ko nilimit ang pagpasok ng ating mga, hindi ako namimili ng anumang klase ng invention. Basta't merong pagbabago, merong magandang paginabang, tinatanggap natin dito yan. Kaya ang tawag ko sa kanila ngayon ay isang inventrepreneur. Kasi ang utak ng ating mga inventor talaga medyo weird din no? Nakapako ang utak nila sa kanilang inbensyon na hindi nila alam na maraming kakulangan pa ang kanilang binubuong inbensyon. Kaya pag pumasok ang isang entrepreneur sa kanilang utak, masasabi nila na, uy, ito pala. Kasi maganda yung inbensyon pero walang market. Hindi binibili ng market. Walang pakinabang sa market. So, nilagyan natin ng innovation para magamit yung kanyang inbensyon ng merkado. That's right. So, dito naman, natutuwa tayo dahil sabi nga natin paano ka ba naging isang inventor? Ang akin po pagiging isang inventor, gaya na sinasabi ko kanina, by accident. Hindi ko po alam na ako po ay isang inventor pala sa likod ng akin lang mga ginagawa sa buhay. Nang makita na natin ang ating mga produkto. Kaya kayo po, mga nanonood ngayon, kayo, lalo na kayo mga OFWs, ano? Ang iniisip nyo kasi kung paano natin bubuhayin ang ating pamilya na naiwan nyo rito sa ating bansa. Pero kakibat niyan, yung inyong pag-iisip na yan, natutulungan natin ang ating pamilya rito kung kayo po ay makikipagdayat na sa ating mga inventor. Hinahamon ko po kayo, nasa magitan po ng aking partner dito, si Manny Colpito, na nandito ngayon, ini-interview tayo. Paniwalaan niyo po siya sa kanyang mga adikain o mga konsepto na mas maganda siguro kung ating OFW ay makasama ng ating mga inventor, na ngayon ay isa ng inventorpreneur. Kapag ang hangad niyo po, pagbabalik dito, kayo magre-retiro, o yung mampung pinadadala niyo na pera, na may paglalaanan para maging busy ang inyong mga iniwan na mahal sa buhay dito, nang hindi po iniinom lang yung pera, isinusugal yung pera, kundi ito pong kanilang pera, inyong perang ipinadadala dito, magamit nila sa isang pagkakaabalaan na pagkakakitaan. Yun po ang isang magandang konsepto kung bakit po tayo nandito ngayon, para po ma-encourage natin na pagdating nyo rito, kalimutan nyo na yung taxi, kalimutan nyo na yung mga jeep na... Magtayo ng sari-sari store sa kanto. Magtayo po kayo rito sa isang maliit na mismo sa loob ng bahay nyo, andyan po yung display ng ating mga inbensyon at ikalat nyo rin sa lugar nyo, presto. Kasi yan po ng ating mga inbensyon, iba-iba nga ang kategorya. Lahat po ng klase, mula sa bahay, pwede po nating mapalakas ito hanggang sa pangangailangan ng ating mga industriya. Nandiyan po ang ating invention. Kaya nagagalak ako at nagkaroon po tayo ng pagkakataon. Ako ay sumasaludo kay Ginoong Ted Castañeda dahil nagkaroon ng pintuan para man din ay makapulong ko ang pinakaama ng asosasyon, kayo nga po.
At Salamat ako'y po. sumasaludo sa inyo pong panawagan sa ating mga OFW sapagkat kaming mga OFW na binubuo ng 8 milyong Pilipino Ito po yan. na nagkaisa na umalis sa ating bansang Pilipinas para lunukin ang aming pride, lunukin ang aming mga luha, at aming ibusog ang pawis na nanggagaling sa amin, ay nakita po namin na kami ay nakahanda na makiisa para paunlarin ang ating bansang Pilipinas. Itinuturing ko po na ako ay isang OFW. Sapagkat ang aking objective ngayon ay ipamulat sa ating mga OFW. So walang ibang makapagpaunlad sa ating bansang Pilipinas kundi sila. 8 milyon na mga OFWs na sa labas ng ating bansang Pilipinas at kayo na mga inventor ang aming pag-asa para umunlad muli ang bansang Pilipinas. Okay, tayo po ay gagawa ng mga paraan, ng sistema kung paano po may paparating namin sa inyo ang patuloy na pag-angat at pagkilala sa ating mga imbensyon. At sa magitan ni Kama ni Pulpito rito, sila po magiging tulay natin para ang lahat po ng ating pagkikipag-ugnayan o pag-uugnayan ay mararating na natin sa malapit na panahon. Mga Kapilipino, mga ka-OFW, inyo pong napakinggan ang napakaganda na aming pag-uusap ni Ginoong Francisco Pagayon, ang presidente ng mauutak ng mga Pilipino. Pinagmamalaki ko na sila lamang ang pwedeng magpaunlad ng ating bansang Pilipinas sa katauhan ni Ginoong Francisco Pagayon. Nasa sa inyong pagkakataon para man din ay ipaabot ang inyong panghuling panawagan sa ating 5.6 million Filipinos na nasa 81 countries, 804 cities around the world na mga OFWs. Go ahead. Unang-una po, magandang hapong muli sa inyo at maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview na to upang marating ko po kayong lahat. Sana po, marating ko po kayong lahat sa magitan po ng ating interview na to. Makilala niyo po kung sino po yung tao, mga kasama natin dito sa ating bansa na nagsusumikap na magkaroon po tayo ng magandang ugnayan upang sa ganon, matulungan nyo kami sa pamamagitan ng inyong suporta ay mararating namin mga inventor ang ating mga iniisip na kung pa pwede hindi lamang dito sa ating bansa kundi sa buong mundo makilala ang ating mga inventor. At isa pa po ang aking pag-uusap, Popoy na lang po tawag niyo sa akin. Kapopoy na lang po ay tawag niyo sa akin dahil mas maganda po yung tayo po ay nagtatawagan sa ating mga personal na pangalan upang sa ganun po ay maging maganda at tumagaan ang ating pag-aaral. Maraming salamat po at saludo po ako sa inyo lahat. Kuya Manin na naman po ang inyong tawag sa akin. Mga Kapilipino, inyo pong napakinggan ang ating pag-ipag-ugnayan kay Kapopoy Yan! Francisco Pagayon, presidente ng Filipino Inventor Society Producers Cooperative. Mga Kapilipino, ang inyong lingkod, Kuya Manny Calvido po, nag-iwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran. Sa halip, ito ay pasa. Sa inyo lahat, salamat at mabuhay.